Welcome to Kunagaya Vlogs! Mga throwback natin to sa El Nido, Palawan, Philippines. Summer na din kasi sa Finland, nakakamiss tuloy tumingin ng mga sceneries sa Pilipinas. May mga links sa description po para sa ating sources, mga kabundukan ng Cordillera, Northern Luzon, and syempre, mga tanim-tanim natin sa loob ng bahay. Yan, kangkong cuttings. Ito sa pamangkin ko to dun sa Mountain Province. And balik sa mga kangkong cuttings natin years ago. Mga nakukuha natin yan sa Asian store. Tapos nalagay sa tubig. Ganun. Tapos nung nagtanim din ako ng pechay sa balkonahe namin dito to sa Helsinki. Mga ilang years ago din to, pero laging lumalabas sa FB ko, chess. Yan, mga taniman natin, upcycled. Nagtanim din akong patatas, pero na-post ko na rin dati, maliliit lang yung bunga. Hindi siya perfect. Ayan, may mga konting tanim-tanim kasi galing tayo dito sa mga bulubunduking areas. Ito mga kuha ni Sunshine, link din sa description. Ito nga ay dun sa Northern Blossoms, ang katutak ito sa ating shorts. Ito yung flower farm, malapit rin siya sa Baguio City kasi wala namang masyadong ganun dun sa Baguio mismo. Ito ay yung bayan na katabi ng Baguio City. Ayan, kaya malamig doon kasi puro mga bundok-bundok na ganyan. Ito po yung sa camp area nila. Nagdala daw sila ng sarili nilang tent. Pero, yun nga, communal din dyan. Hindi necessary na kakilala mo lahat ng mga nandyan. Pero malaki ata silang group nung pumunta sila dyan. Yung nag-camp or nag-tent. Para mag-grill, kumain sa labas, ganush. Tapos yung view mo ay kabundukan ng Cordillera. Yan. Shared with permission. Kabayan Benguet. Benguet po yan. Minsan Benguet yung pronunciation. Yan nga in full bloom yung mga bulaklakis dyan sa Northern Blossoms. Itong last uwi namin 2023, mga July to August yun. Balak din namin pumunta, kaso ayun nga. Hindi ko alam kung binabagyo o parang namahalan kami. Siyempre magbabayad ka per head, ganon. Or baka masyadong maraming tao, hindi ko na maalala. Page ng Cordillera Artist sa FB, ay nag-share sila may fashion show, mga Filipino traditional attires. Mga siksik, libre na dok sa work. Just generous pa ang aming ka-work. Minsan nagdadala siya ng mga ganitong pafudar na pwedeng shared sa lahat. Lahat ng mga staff pwedeng kumain. At syempre, tumatala ng ating content, mga memories sa FB. Ito pa yung patupat na naman, isa sa ating mga favorite contents. Yung, alam niyo na, glutinous rice, brown sugar, coconut milk. Kakanin yan sa Mountain Province. Usually din niluluto lang kapag may okasyon, mga ganyan. Tapos ito rin, ngayon ko lang nalaman, linaput. Ito ay sa Busao Mountain Province. Katabi rin ng hometown namin ito. May peanuts daw to. Yan, matapos ng maraming throwbacks, balik na tayo sa mga summer sceneries dito sa Helsinki, ang capital ng Finland. Ito po ay mga footage daw, mga video ko nung May, mga mid-May ito. Kasi syempre hindi kada content upload agad, syempre work din tayo, naka full time pa tayo, 100%. Nagbakasyon din ako na tong May, mga 1 week lang. Ang totoo, 5 days, yung totoong annual leave doon. Pero may days off ako before and after. Kaya parang humaba, parang 10 days yung off ko. Pero syempre nasa bahay lang, para tipidar, walang travel abroad. Ang tumingin-tingin din ako. Pero medyo mahal. Tsaka nagtitipid ako for some things. Kaya hindi mo na ako nag-overseas trip. And yung kasama ko kasi may sakit din. Kaya, syempre, mahirap parang gumala-gala mag-overseas, mga ganyan. Pero yun nga, yung maganda naman dito sa Finland, yung na-realize ko din matapos ko mag-move from Philippines, maliban syempre sa mas stable na yung sahuran compared syempre kung kunwari same work yung ginagawa ko sa Pilipinas, assistant nurse o parang practical nurse kung nag-vocational man ako doon, or kahit pa yung work as registered nurse sa ospital, mga ganun. Hindi mo naman ma-afford mag-abroad kada
day off mo, ganyan, para mag-travel ba. Parang layo-layo niya kasi. Unless, syempre, may parang pamilya mo, ganush, or may mga businesses ka, may mga investments na kumikita na, ganish. Laging may kasiksikang rant. Ayun, kaya may pasimpleng travels kapag nag-move ka na overseas. Syempre, kung medyo healthy ka pa, ganun. Healthy pa. Kaya maganda rin na pagtuunan ng pansin yung health mo kung ano pinagsasabi. Ayun po, may mga pakonting sceneries. Ito yung papunta dun sa may Sakura nga. Meron kasi dito yung Sakura Park. Dito sa Helsinki, ito sa Royhuvuori. Doon ko yung ground kasi nung last na visit namin dyan na may mga kasama kaming friends, family, ganyan. Nagkahulog-hulog na syempre yung mga petals. Malapit na sa late May, ganun. Kaya nagka-lagas-lagas na. Pero may makikita ka pa rin kapag sa biglang tingin, pinky-pinky, ganun. Ang totoo nung day na yan, yung previous night, mga mag-alas 10 na kasing pumunta kami. Kaya madilim, syempre hindi mo makunan masyado ng pictures. Kaya bumalik kami ng early morning, earlier yung balak namin. Pero nandyan na siguro kami 7 a.m. onwards. Kaya ganyan na hindi masyadong maraming tao. Tsaka konti na lang din yung tao kasi nga palagas na rin yung mga bulaklak. And hindi pala ito yung araw na may Hanami event. Yearly kasi may ganun dito. Mga May 11 ata yung this year. Ang totoo, nung nag-move kami sa Helsinki, summer ng 2018, syempre tapos na nga yung May nun. Kasi ba yung spring before June. Kaya yun, nung year na yun, hindi ko rin nakita kung ano yung event nila ng Hanami. Pero nung next year, noong 2019, o diba, before COVID pa yun. Kaya may mga event pa na marami yung tao. Yun, yung pinakauna kong Hanami event. Yung may mga batang Japanese, mga ganyan, na kumanta rin. May mga in-invite din sila talaga na from Japan. May mga presentations, may mga display, may mga benta, may mga pagkain, ganun. Tapos may hall dyan na nag-present sila ng parang traditional na art form ng Japan din na naka-pure Japanese na syempre hindi ko naintindihan. Tapos random din talaga na may mga nakita ako mga Pinoy din na na-meet ko lang din dito sa Helsinki. Hindi ko sila kakilala sa Pilipinas noon or hindi ko sila kakilala sa Baguio City. Talagang maliit lang din kasi yung area dyan, yung grounds dyan. Kaya nung naglalakad ako noon, mag-isa ko kasi, yun, biglang nakita ko lang sila, tapos nakiupo ako, nakikain na patay gutom mode. Ayun, kinuwento ko lang kasi syempre nung time na yun, hindi rin ako nag-vlog kaya wala akong masyadong videos. Pero magsiksik siguro ako ng ilang photos noong 2019. And dagdag ko pala, meron pala piman akong kakilala doon na isang totoo kaklase ko siya nung college sa Baguio City na nag-aaral akong nursing sa St. Louis University. Naging classmate ko siya na nag-combine yung dalawang sections namin para sa NSTP, yung National Service Training Program na kinukuha rin ng summer. Doon ko siya na-meet sa Baguio City. Siya lang yung kakilala ko doon nung pumunta ako sa Hanami nung time na yun. Ayun lang, kwento. Tapos every year after nun, may pa-event pero hindi ko sure kung umabot nung 2020 kasi nga, syempre COVID na, di ba? Nung March onwards, may mga dami-dami ng restrictions. Tapos na 2021, 22, 23, o diba, hindi ko na sure kung nakapunta ba ako. Ang alam ko, last year, hindi rin ako nakapunta dun sa mismong event. Kasi lagi akong may either work or nag-aaral ako nung sa language classes nga ng University of the Philippines. Di naman, pa konting, advertisement pa nga. Ayan. Hanggang ngayon kasi, since 2020 ng autumn, hanggang ngayon, 2024, summer na, nag-aaral pa rin ako ng languages. Nag-start ako sa Japanese, Korean, tapos ngayon Mandarin naman. Hindi naman siya continuous. Minsan may mga seasons or cycles din na hindi ako pumasok or hindi ako nag-enroll kasi may mga iba akong ginawa. Tapos yung classes pala doon, kung interesado kayo, mayroon akong content dun sa Kunay Gaya Vlogs. Nakapin pa ata yung content nun. Siya, siguro 2 to 3 months, tapos baka siya na 1 month, tapos enroll ka ulit ng higher module kung gusto mo, or ibang languages, meron din silang baka sa Indonesia, ganyan, meron din silang Thai, yun pa lang yung hindi ko pa na-enrollan. Meron din silang European languages, pero ngayon mahirap kasi siyang gawing online, kasi kailangan mong face-to-face kapag exam na nga. Kaya nandun pa rin ako sa Asian languages na department nila.
Ang daming kwento kasi walang pa-music dito sa premiere nating ito. Pero pa-shoutout na rin tayo sa ating mga supportive ni GC, supportive friends sa YouTube. Nasa mga live chat po sila. Pwede kayong makiconnect, dikit lapag, ganyan. Kung meron kayong upcoming live, upcoming premiere, pwede kayong maglagay ng link dyan sa chat. Or mga shorts, ganyan, para magdikit at balik ha, may suklian, may lapagan, dikitan. Ganyan po tayo magpromotan ng supportan ng mga maliliit nating mga channels. Para man kumita rin at wag din tayong mag-skip lahat ng ating mga ads chess. Tapos kung may suggested video sa end, pwede nyo na rin i-support para siya maging worthwhile din sa mga active-active nating mga YT. Wala tayong pa-member ngayon kasi hindi ko alam kung paano ko isusupport yung mga nagme-member. Maliban syempre sa piniplay ko yung mga harangs nilang lahat. Tamsak, kalalabas ng notification, play agad yan. Ganyan tayo mag-support ng ating mga kazisi. Hindi natin isa-isahin kasi masyadong maraming members. Pero nakikita niyo, pwede kayong mag-click, go to channel dun sa mga lumalabas sa ating live chat. Yan, may konting creek dyan. Tsaka ito yung kinunan kong description ng 2018 pa ata talaga nag-start. Tapos yung mga konting tulips dyan sa gilid, wala po kaming field na sobrang laki na ganyan na mga tulip lang. Kaya yan yung kinunan ko kasi yun yung sa gilid. Ang totoo dyan din yung parking sa medyo malayo dyan. Malayo. At syempre may mga nakukunan talaga yung basurahan na hindi pa nahahakot. Parang ngayong year lang din ako nakakita nung umaapaw ng mga basura doon. Hindi ko alam kung masyado ng maraming tao o kulang na ba yung bins. Siyempre dumadami rin yung population kasi nga city ito. Ito yung capital mismo ng Finland. Kaya usually mas madami rin talagang mga tao sa mga cities, 'di ba? Parang sa Pilipinas din sa Manila area and CR ganyan. Mas matataas yung population compared sa probinsya kasi sa Pinas nga doon ako sa Baguio City rin siya pero mas konti yung tao. Kimiki. Ayun, panlasang Pinoy at Asian po kasi talaga yung mga binibili ko. Kaya may mga ganyan pa contents. Melon bread. Ayun, tapos iting video sa last part. Ito yung pumunta kami ng gabi dun sa Sakura Park. Mga 10 to 11 p.m. na ba kami nandun. Kaya medyo mahina na rin yung ilaw sa phone na kuhanan ng mga videos at pictures. Kaya bumalik kami nung 7 a.m. Ganito na po talaga dito yun ng spring to summer. Kahit mag alas 12 pa ng gabi later, mga umabot na ng July, ganyan, may ilaw pa rin, whitish. Kaya minsan tawag nila, white nights. Thank you for watching. Kunay Gaya Vlogs. Meron pa tayong mga contents dyan sa ating playlists. Check niyo po. Meron din tayong mga links sa description para sa mga ating themed content and sa mga sources, lalo na dun sa earlier part ng video. Mata ne!